Naintriga lang ako dun sa sinabi po ninyo, kayo dyan sa National Unity Party, ika ninyo, ang posisyon nyo. Huwag muna pag-usapan itong 2026 pa budget natin nang hindi po natin nalalaman yung misteryo na bumalot dito sa 2025 national budget. So, yung kadahilanan po noon, na shouldn't we move forward? Bakit kailangan pa nating malaman yung mga maungkat at himayin? Ano ba itong nangyari dito sa 2025 national budget na tinaguri ang most corrupt budget sa kasaysayan ng bansa? Actually, kailangan pa pag-aralan natin to para kung ano mga pagkakamali sa nakaraang budget hindi maulit dito sa parating. Napuna kasi ng ating Pangulo matapos ma-approve yung mga budget sa nakaraang taon na tatlo yung nangyari dyan . Number one, yung trust fund ng PhilHealth na baba sa zero, nawala. Yung DepEd budget, alam mo sa saligang batas, dapat ang DepEd ang pinakamataas na budget sa lahat, no? Medyo mukhang namiligro yung pagtupad nung yun ang regulasyon sa Constitution doon kasi parang binabaan yung budget ng DepEd. Yung DPWH, tumaas ng ilang daang bilyon. So, nung una, ang ginagawa, nung pinag-aralan yan, ang sinisisi dito yung House of Representatives. So, wala pa ako sa Kongreso noon. Siyempre, naniniwala din ako sa mga balitang naririnig ko. Pero nung tinignan namin ito, nakita ko na yung General Appropriations Bill, no, yung in other words yung budget na na-aproba sa House of Representatives na pinadala sa Senado, hindi naman natanggal yung PhilHealth Trust Fund. Hindi naman medyo mataas talaga yung Department of Education budget. Yung DPWH, nababaan pa binabaan yun mula dun sa budget ng 2024. So, inisip ko saan nanggaling yun. So, kung sa pag-imbestiga namin, sa nakaraang buwan, hindi lang ngayon, sa nakaraang buwan, lumalabas na napunta sa Senado yung gano'n na budget ng Kongreso na hindi nabawasan yung PhilHealth Trust Fund, mataas yung budget ng DepEd, pinakamataas sila, at yung DPWH binawasan. Nabaligtad yun pagdating sa Senado. Mataas na kapulungan. No? So, saan nangyari yun doon? So, sa pagtatanong namin, lumalabas doon sa Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee, yan ang iniisa niyan pinagsasama niyan yung version ng House of Representatives at version ng Senado. Ipagsasama mo yan, magiging isang budget na, tsaka yun ang magiging batas, no? General Appropriations Act. Pag naging batas na yan, wala nang kailangan gawin Dapat marirelease na lahat yung budget na yon. Talagang pakakawalan na yon, implementation na lang. Dati kasi marami pang dadaanan bago ma-release yung budget. Ngayon hindi na. Ayon sa batas, kailangan i-release na yan. So ang nangyari dito sa taon natin ngayon, maraming hindi na-release, no? Sa budget na yan. Gusto namin tanungin bakit, no? Pangalawa, itong mga prosesong ginawa nila sa Bicameral Conference Committee, ang nangyari yata, yung conference committee na yan, kasi mas maliit yan na committee. No? Small committee. Small committee yan. Meron akong 2 miyembro ng partido ko na naging membro ng BICAM committee. Tinanong ko sa kanila, anong nangyari dito? Sabi nila, nag-meeting sila, tapos yung small committee na yun, gumawa ng mas isa pang small committee. Smaller committee. Smaller committee ng 4 lang ang taong kasama. Sino yun? Yung Senate President, yung chairman ng Finance Committee ng Senado, yung Speaker at saka yung chairman ng Appropriations Committee ng House. No? So, sino yun? President Chis Escudero, Senator Grace Poe, Speaker Romualdez at saka Saldico, Chairman Saldico. So, ano ang nangyari? Din nag-meeting itong smaller committee. Yeah. Ang pagkaalam ko si Speaker Romualdez, hindi nag-attend kahit isa dahil ayaw niyang makialam. No? Sa feeling niya, dahil na-submit na ng House of Representatives yung budget nila,
ayaw niya nang makiusap dun sa kung paano papalitan yun. Kasi nandun na yung opinion niya dun sa sinadmit nila na hindi tinanggal yung trust fund, mataas yung DepEd at saka binawasan yung DPWH. Anyway, kalabas-labasan, nung lumabas yung final version mula sa BICAM, yun ang nakita natin. Wala na yung trust fund. Oo. Siyempre, inatake sa puso lahat ng mga PhilHealth dahil sipin mo, nawala yung trust fund. Yeah. Tapos, DepEd naman, bumaksak po yung budget. To Hindi number naman two. nangyayari yun. Tapos yung DPWH, susmaria, ilang daan bilyon ang inakyat. Oo. So, siyempre, nagalit ang Pangulo natin, di ba? Last year pa yan. Talagang nag-react siya ng malakas talaga doon. So, paano nangyari yun? Anyway, sa madaling sabi, ngayon, after maraming mga tanong, number one, yung lahat na yan, na-desisyon ng House of Representatives at sumunod naman yung Senado, na yung BICAM committee na yan, yung small committee, kailangan bukas na sa publiko yan. Correct. Iimbitahin yung mga member ng media, makinig doon sa mga nangyayari doon. At para malaman ng lahat. Kasi alam mo, yung mga naging members ng BICAM, yung marami, no? Yung small committee, hindi yung smallest committee, no? Sabi nila yung unang meeting nila, ang desisyon, hindi sila sasama sa usapan. No? Ilinagay sila doon sa committee tapos hindi naman sila sinali sa usapan. Nakita na lang nila yung final version nung dapat na nilang pirmahan at nagmamadali na kasi may deadline na eh. Alam mo, pag hindi na-approve yung budget sa takdang panahon, magre-reenacted budget ka. Parang wala kayong tinrabaho sa nakaraang anim na buwan. Ano? Siyempre, yun na, hindi naman ang kapal-kapal ng budget, hindi na nila masyadong tinignan dahil wala nang panahon. Pumirma na lang lahat. Nagreklamo ng ganyan si Senator Pimentel noon na bakit daw ganun, na sinama-sama sila tapos hindi naman sila sinama sa usapan, hindi nila nakita ano nangyari, pinapirma na lang sa kanila sa dulo. Correct. No? Ganun din ang mga sinasabi ng ibang nasa kamara, no?